Hello guys, welcome sa aking YouTube channel at sa video ito ay ating tatalakayin ng isang panunuri ng mitolohiyang sina Thor at Loki sa lupain ng mga higante. Kung hindi mo pa nababasa o napapanood ito, link on the description box. So bago nga pala tayo magsimula, please like, share, and subscribe. Kilalanin muna natin ang mga tauhan. Una, si Thor, anak ni Odin, ang pangunahing tauhan sa akda. Batay sa kwento, siya ang pinakamalakas na Diyos. Isa sa kanyang katangian ay ang pagiging magagalitin. Matipuno ang kanyang pangangatawan. Si Loki, ang Diyos na mapanlinlang. Siya ay may angking galing sa pabilisan ng pagkain. Isa siyang mapagmataas na tauhan sa kwento. Ikatlo ay si Jalpi, isang mortal na naging alagad ni Thor. Taglay niya ang husay at bilis sa pagtakbo. Kaapat, si Utgard Loki, ang hari ng mga higante na may taglay na mahika na kayang lumikha ng mga ilusyon. Ikalimang tauhan, si Skymir, isang higante na tumulong sa grupo ni Thor na siya ring balat kayo ni Utgard Loki. Ipinakita sa kwento ang katangian ng mga Viking sa pamamagitan ni Thor. Taglay ni Thor ang pagiging matapang at pagiging palaban ng mga Viking. Kung iahambing ang tauhan si Thor sa ibang mitolohiya tulad ng mitolohiya ng bansang Greece, napakatipikal na ang tema o ang mga tauhan ay nagtataglay ng kakaibang lakas at husay. Malaki ang ginampanan ng tauhan si Thor sa akda dahil bukod sa kanyang umikot halos ang buong kwento, nagkaroon tayo ng ideya kung ano ang kultura ng mga Skandinava o Vikings noong unang panahon. Ngayon naman ay ang tagpuan. Bago pumunta si Thor sa kaharian ni Utgard Loki, siya muna ay dumaan at nanuluyan sa tahanan ni Jalpi. Ipinakikita lang nito ang paggalang at takot ng mga sinaunang tao sa mga pinaniniwalaan nilang Diyos at Diyosa. Kung ihahambing ito sa mga mitolohiya sa buong daigdig, kadalasang naipakikita ang debosyon at pagkakatakot ng mga mortal sa mga Diyos at Diyosa bilang paggalang sa kanila. Sa kaharian naman ni Utgard Loki, mas naipakita ang pagiging palaban ng mga Viking sa anumang mga laban. Sinalamin ng mga Diyos at ng mga paligsahan ng katangian ng mga Vikings. Nakatulong ang tagpuan ng kwento upang palitawin ang natatanging katangian ng mga taga-Iceland. Ngayon naman ang banghay ng mitolohiya. Maayos sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Malinaw ang pagkakalahad ng mga pangyayari at malaki ang tulong ng mga dialogo sa kwento upang mas maunawaan ang paksa. Tahasang naipakita ng mitolohiya ang pagiging palaban ng mga Diyos ng Norse. Kung iahambing ito sa ibang mitolohiya, may pagkakatulad ito sa kwento ni Hercules sa mitolohiyang Greece na kung saan dumanas ng mga pagsubok at hamon ng tauhan na kalaunan ay naglalaman pala ng mga pandaraya. Ang kaibahan nga lamang na ipakita sa mitolohiyang Norse na maging ang mga Diyos ay naisahan din ng kanilang mga katunggali. Malinaw na inalahad ang suliranin ng mitolohiya sa tulong ng maayos na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ngayon naman ay ang tema. Pinamalas ng mitolohiya ang natatanging ugali na dapat iwasan nating mga tao. Una ay ang pagiging mapusok at emosyonal tuwing tayo ay magagalit na siyang nagiging dahilan upang maging padalos-dalos sa ating mga desisyon. Pangalawa ay ang pagiging mapagmalaki natin sa ating angking mga talento. Madalas, masyadong lumalaki ang ating mga ulo dahil na rin sa mga papuri na natatanggap natin mula sa ibang tao. At panghuli, ipinakita ng kwento ang pagiging mapanlinlang at mapandamang ng mga tao. Ipinakita sa katauhan ni Utgard Loki ang tipikal na taon na upang magtagumpay, gumagawa ng mga paraan upang hindi magtagumpay ang kanyang kapwa. Nais tayong turuan ng mitolohiya na magtiwala sa ating sariling mga kakayahan, tulad na lamang ni Hercules sa mitolohiya ang Greece.
Ipinamalas niya ang kanyang lakas at ang pagiging matatag sa lahat ng pagsubok. Higit sa lahat, nagtiwala siya sa kanyang sariling kakayahan. Sabi nga sa kasabihan na ang kapatid ng magnanakaw ay ang mandaraya. Dahil nagagawa nating hilahin pababa ang isang tao. Narito naman ang konklusyon ng mito. Sa kabuuan, masasabi kong malaga ang mitolohiya upang hubugin ang ugali ng isang individual. Bagamat sa kasalukuyan, hindi na tayo gaanong naniniwala sa mga Diyos at Diyosa, malaki ang naiambag ng pagbabasa ng mga mito upang mahubog ang kagandahang asal ng isang individual. Kapanapanambik din ang tagpo at bukod pa rito, maaaring may ugnay ang ilang mahalagang mga kaganapan mula sa mito sa totoong buhay. Kaya, mahalagang pag-aralan ang mitolohiya upang di lamang matuto sa kultura ng ilang bansa, kundi mahuhubog ang wastong pag-uugali ng isang individual. So that's all for today. Kung nakatulong ko, please like, share, and subscribe.